Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live at sa mga masusugid natin mga live viewers. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome sa inyo pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan. Good morning! Good morning po sa inyo pong lahat at muli salamat po sa Panginoon. Tayo po'y nandito upang matuto ng karagdagang impormasyon lalong-lalo na sa ating kalusugan mga kapatid. Kaya again, ay welcome po muli sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Good morning din sa ating mahal na pastor at sa lahat po ng mga mission churches po natin and also mga mission pastors po natin. Good morning po sa inyo pong lahat at good morning din sa mga kasamahan ko po na nandito live sa ating studio. Ayan, good morning po. Ayan, kina Sir John Kilayco at kay Sir Rumir. Ayan, kay Sir Giro Florendo. Good morning sa inyo. And also kay Ma'am Leia Ramirez at kay Ma'am, ano ba to? Carmela. Ayan. Ma'am Carmela, good morning. And also kay Sir Randy Dingdin. And also dito po sa nagugupitang ano ba to? Ang pangalan ng barbershop niya? Sharper than two-edged barbershop. Yan. Hello po. Ayan. And also sa mga kitchen staff na nandyan, kung sino man po mga nandyan, di ko na kayo nasilip. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo. At as you see, mga kapatid, ako lang mag-isa dito. Parang parang bumabalik sa akin yung kung paano nagsimula itong IP na ito. Ito talaga yun eh. Ito talaga yung dati pang IP. Simula pa nung pandemic. Ay talaga nga sanay naman na tayong mag-isa. Pero syempre nalulungkot din ako. Wala yung wala yung partner in crime ko eh. Oo. Well anyway, Doc Julie, ay ikaw po ay mag-ingat kung nasaan ka man ngayon. Ay mag-enjoy ka lang. Enjoy your rest day. Ayan. Sabi nga ni Ma'am Linda Quiñones, Soul of Light. Yes, ma'am. Soul of Light tayo ngayon. Sabi nga dito ni Ma'am Leslie Karangian, Lone Ranger ka pala ngayon, Sir Conrad. Oo, hindi mo ko sinamahan dito. Oo, hindi mo naman ako sinamahan dito eh. Soul of Light tayo ngayon, ha? Oo, kaya ako muna, magsawa muna kayo sa aking muka. Oo, kaya anyway, so salamat sa Panginoon at maganda po yung ating talakayin for this morning. Pero bago muna natin dumako sa ating talakayin, ay batiin ko muna yung mga live viewers natin. Ayan, sila Ma'am Helen Kapundan, si Ma'am Rosel James Bentir. Ayan, hello po Ma'am Rosel James Bentir. Ano pala to, kapatid pala to ni Sir James Shena. Ayan, hello po Ma'am Rosel James Bentir. And also kay Ma'am Vivian Tandoy. Shout out po sa Antique. Ayan, hello po sa inyo po. And also kay Ma'am Belia Quiñones, Charmaine Bautista, kay Ma'am Beng Dingding, hello po. Kay Mami Hilda. Ayan, shout out to you, Mami Hilda. And also kay Ma'am Maylene Cosare. Good morning po, watching here in Marikina Public Market. Matindi. Hello po. Hello po sa lahat po ng mga nandiyan sa ating Marikina Public Market. Hello sa lahat po ng bumibili diyan sa Rollins Marketplace. Yan po ay subok na. Yan po ay talagang anong tawag nito? Subok na sa pagkain at fresh na gulay at prutas. Ayan, hello po. Sabi ni Ma'am Leslie Karangian dito, Amen, Sir Conrad. God bless you more. Nandito na po kami sa bilis naman ng Tarlac na yan, ma'am. Ba't nauna na kayo dyan, Ma'am Leslie Karangian? Hindi, kasi doon kasi naka-assign si Sir Lamsel. Oo. Doon siya naka-assign ngayon si Ma'am Leslie. Kaya ayaw niya talagang pabayaan at magsulo si Sir Lamsel doon. Bantay sa lakay siya doon. Joke lang, Ma'am Leslie. Enjoy kayo dyan, ha? Together with your family. Alright? Sir Noel Gumabay, mabuhay, IP. Matindi talaga. Parang lang din, no? Mabuhay. Araw-araw ng kagitingan, no? So, ngayon mga kapatid, alam ko yung mga ibang young people ay anong tawag nito? Bakasyon na. Kaya manood kayo, matuto kayo dito sa ating programa upang maging malusog naman kayo, hindi puro milk tea. Manood kayo ng manood dito sa Impormasyong Pangkalusugan. Ayan, hello po kay Ma'am Liza Pisco. Good morning po, Sir Conrad. Ayan, hello po.
At alam niyo po mga kapatid, gusto ko lang linawin ang talagang layunin ng programang ito ay talaga magbigay tulong po sa ating kalusugan. Yung talagang kinausap kami ng ating mahal na pastor, kasama yung mga mga doctors and also mga ibang mga manggagawa po natin na may kinalaman sa kalusugan, mga kapatid, ang talagang layunin niya dito ay magbigay ng karagdagang kaalaman sa inyo patungkol sa kalusugan. 'Di ba? Nagsimula ito nung pandemic, kaya ngayon up until today ay talagang umeere pa rin po ito. Actually, before ito, meron na tayong programa sa ating simbahan eh. Ang tawag doon ay magkasangga and the doctor is in. Yan, oo. Every afternoon service po yan. Yan, so nandyan po sila Attorney Quinones, sila Doc Eugene, sila Ma'am Leslie, sila Doc Lani, at sila Doc Julie. Yan, nandyan po sila nasa harapan po ng ano natin. Diyan po nagsimula talaga yan. And then syempre, nagkaroon ng pandemic, nawala, eto na. Ito na po yun mga kapatid, nagkaroon ulit ng burden ng ating mahal na pastor to educate you about the COVID-19. Yan. Yun naman talaga ang ano ni pastor noon eh, para matulungan kayo. Kasi way back then nung COVID-19 mga kapatid, maraming mga haka-haka. Maraming mga fake news na lumalabas. Ano ba yung COVID-19? Totoo ba talaga na nakakamamatay yan or nakakahawa? Kaya naglunsad ang ating mahal na pastor at na nag-imbita siya ng mga dalubhasa to educate us. Oo, to educate us patungkol sa virus na yan. So nag-imbita siya, sila Doc Eugene, and sumunod na yung mga ibang mga tagapagsalita natin at nagkaroon at nabuo itong programang ito. At salamat sa Panginoon at napahintulutan din tayo at nabigyan tayo ng nabigyan tayo ng oras para makapag-discuss patungkol dito sa ating kalusugan. Napakahalaga mga kapatid na malaman natin yung kalusugan. Parang nawawala yung internet natin. Mabagal ang internet. Oo. Ayan. I hope maliwanag po yung sound ko po sa inyo. Hindi naman po siya paputol-putol yung sound ko po. Alright? So, kasi dito sa aking monitor ay medyo nawawala tayo. Ayun, okay? So, ganyan po nagsimula yung ating programa at ang layunin ng programang ito is to educate you about our health. Alright? So, sana naman, mga kapatid, seryosohin natin. No? Seryosohin natin yung programang ito at makuha natin yung binibigay. Kasi tulad nga ng tulad nga ng tema natin ngayong taon na ito ay tayo ay nasa commitment, year of commitment. So, one of the goals or one of the theme ng ating programang ito ay commit to be healthy. Yan, tayo po ay maging healthy for this year 2025. Yan, sabi nga dito ni Ma'am Belia Quinones, ayan, yes sir. The doctor is in Magkasangga live program every Sunday afternoon before the service. Yan, tama po yan. Ayan, sabi ni Ma'am Leslie, ayos naman sir. Ayan, crystal clear. Hello po Ma'am Genevieve Gaa. Ayan, hello po. Magandang umaga po muli sa inyo po dyan. All the way from Paniki, Tarlac at yung isa naman, Ramos, Tarlac sila Ma'am Leslie. Alright, so kaya mga kapatid, seryosohin natin, tangkilikin natin yung sariling atin, matuto tayo sa programa. Kaya minsan kami nila Doc Eugene at kami nila Doc Julie nila Ma'am Leslie, bigla na lang may lalapit sa amin, anong gagawin sa simpleng ubo at sipon, mga ganon, di ba? Minsan, minsan ay ilang beses na nadidiscuss yung mga dapat natin gawin, pero ayun nga, ay sa kasamaang palad, mga kapatid, ay talagang hindi pa rin talaga sila nakikinig. Sayang yung mga dinidiscuss po natin. Alright? So again, ay salamat po sa ating mahal na pastor na nagtayo siya ng programang ganito. At sa mga baguhan po na nanonood po dyan, itong impormasyong pangkalusugan na ito ay umeere every Tuesday and also Thursday and Friday. So, yan po ang airing po natin. Meron po tayong OB-GYN, meron din po tayong nutritionist dietitian, meron din po tayong dentista, meron po tayong, ano ba tawag nito? Physical therapist. Yan. So,
marami po tayong mga nakapagsalita po dito para po sa inyo. Alright? Yan. Sabi po ni Ma'am Leslie Karangian dito, Camp Aquino, Nolcom kami, sir. Yun, Camp Aquino. Yan, shout out sa lahat po ng mga nandyan, sa mga nasasakupan po ni Sir Lamsel Karangian. Ayan. Saludo kami sa inyo, mga kasundaluhan. Alright? Alright, sige po mga kapatid. Ayan. Sabi po ni Ma'am Linda Quinones dito, may sinasabi siya parang hindi pa nag-a-appear dyan. Kaabang-abang po talaga ang IP kasi maraming kaalaman ang IP host na nababahagi sa lahat. Yan, tama po yan. Kaya, again, you need to learn and also ay tayo po matuto dito sa ating programang ito. Okay, sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At napakaganda po ng ating talakayin for this morning. At i-inline natin ito sa sa ating napapanahon na ating nararamdaman ngayon. Since sobrang init mga kapatid, nararamdaman nyo naman po yan. Alright? At di naman lingid sa inyo pong kaalaman at sa inyo pong karamdaman, ang ating panahon ngayon ay napakainit po talaga. Kaya mas maganda ay makakuha po tayo ng mga, ano ba yung mga madalas na karamdaman tuwing tag-init? Okay? So one of the major illnesses na nangyayari ay ito pong sinasabi nating food poisoning. Yan, alright. Yun, lalabas na po dyan. Yan. Food poisoning po ang madalas nating kalaban ngayon. Kasi bakit? Pag tag-init, mabilis mapanis ang pagkain. Ayan, mabilis mapanis yung mga ulam, mabilis mapanis yung mga pansit, kung ano man yan. At tayo po'y nanghihinayang at madalas nating anong ginagawa? Iniinit. Oo, ayan. So mga pangatlong init. Yan, oo. So, dyan tayo nadadali. Minsan nanghihinayang tayo at sabi natin ayaw na nating magtapon. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, napakadelikado rin po nitong food poisoning po na ito. Alright? So, yan po ating tatalakayin ngayong umaga pong ito. Kaya let's all learn through this disease again or for this illness. Ayan. Alright? Oo. Sabi ni Ma'am Leslie, hula ko heat stroke. Hindi, tapos na yung heat stroke, ma'am. Natalakay na natin heat stroke. Kamakailan lang yung heat stroke. Kaya nga, isusundan ko yon ngayon ng food poisoning. Yan. Alright. So, next time naman ay mga tag-init na mga diseases na madalas natin. Titignan natin kung siguro yung rabies. Ayan. At siyempre, bulutong. Ayan. Speaking of bulutong, talaga naman. Talamak po talaga yan pag tag-init. Oo. Kaya yung mga ganyan, yung mga tigdas, bungang araw, alipunga, yan. Totoo yan mga kapatid. Yan ang mga diseases or mga illnesses na talagang nararamdaman po natin tuwing tag-init. Kaya ito muna tatalakayin natin. Food poisoning. Kilalang kilala po ito mga kapatid. Alright? So what is food poisoning? Ayan. Sabi nga dito, food poisoning is a type of foodborne illness. Alright? So, ibig sabihin, ay nakukuha po sa pagkain. Is a sickness people get from something they ate or drank. Ibig sabihin, sa kinain or sa ininom. The causes are germs or other harmful things in the food or beverages. Yan. So, yan po yan. So, may mga germs, may mga bacteria, may mga fungi. Kalain nyo yung fungi na kain po ninyo? Ano yun? Yung amag. Oh. Alam niyo ba sakit talaga ng Pinoy, no? Pag inaamag na yung pagkain, anong tatanggalin? Yung amag. Yung may part lang nung amag, kukurtin yung tatanggalin. Tapos kakainin pa rin. Di ba? Ang galing talaga ng only in the Philippines po na ginagawa po yan. So, kaya dyan po madalas nagkakaroon ng food poisoning. Kaya iwasan po natin po yung mga ganong klaseng mga kaugalian po natin. Okay? So, sabi po dito, ayan sabi po dito Ma'am Genevieve Gaa, viral po sa amin ang bulutong, sir. Naku, ayan na. Yan, sabi ko na. Oo, totoo yan. Kasi nga,
lalo na ngayong bakasyon. Alam niyo kung bakit magiging lalong viral po yan? Kasi yung mga bata, ayan, nagsisilaruan. Alam naman natin kapag ang bulutong, hindi yan nakakahawa. Or what I mean is, hindi lang siya nakakahawa kapag meron na siyang rashes. Nakakahawa na siya simula bago pa lang siya magkaroon ng rashes. Nagkakaroon niya ng simptomas na merong sipon, nilalagnat. Alright? Yan. Nagkakaroon na siya ng ganyan bago pa magkaroon ng rashes. So prior to that, nakakahawa na po siya. Alright? So kaya nga talagang pag may nakasalumuhan na siya, prior na lumabas yung kanyang bulutong or lumabas yung kanyang rashes, sinisigurado ko sa'yo, pag mahina ang immune system mo, tapos ka na. Oo. Meron ka na agad na instant vaccine ng bulutong. Ayan. Sabi po dito ni Ma'am Faith Fernandez, si ano to, di ba? Si Ma'am Sandra. Ma'am Sandra Fernandez. Alright. Diyos ko. Diyos ko. Diyos. Diyos ko. Express. So, ito naman si Sir Romir kasi. Napakainit dito sa Camsur Bicol area. Kaya puro inom ako ng water. Kasi nagdat eh. Sorry. Kala ko puro inom ako ng water. Oo. Nagdat kasi sa akin. So, kailangan ko pang grabe kasi itong Facebook. No? Pag yun talagang mo, ma-out of context ka. Alright. Oo, inom talaga tayo na lagi ng tubig, mga kapatid. Yan. So, sabi mo, Ma'am Telma Contado, yan. Yung kapitbuhay, yung kapitbahay po namin, may pigsa. Yan, isa rin po yan, mga kapatid. Isa rin po yan sa mga talamak na mga karamdaman po tuwing summertime. Pigsa. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung tulad nitong food poisoning na ito, pag nag-moist ang pagkain, di ba? Pag tag-init, nagmo-moist yan. Pag mainit, mabilis mapanis. Same thing din sa mga singit-singit po natin. Same thing din po sa kakilikili, sa leeg, sa may mga singit-singit po natin. Ayan, sa talampakan o mga ganyan. Sa may, ano bang tawag dito sa likod ng tuhod? Alak-alakan ba to? Hindi ko alam. Basta likod ng tuhod, yan. Diyan nagkakaroon yan. Lalo na kapag hindi naliligo. Ayan. Kaya Kaya yun, yan yung mga major illnesses po natin. Alright? So, tulad itong food poisoning po na ito. Okay? Sige po. Ano po yung mga simptomas na food poison ka na? Alright? Ano ba yung mga simptomas na food poison ka na? Una, meron ka ng upset stomach. Ano ibig sabihin ng upset stomach? Yung hindi na mapalagay ang iyong tiyan. Alright? Palagi ka nang nagdudumi, at parang pinipiga na yung tiyan mo na di mo malaman. Yan ang siya sa upset stomach. At nagsusuka ka na. Alright? Tandaan mo itong mga simptomas na ito. Upset stomach, nagsusuka ka na, at nagdudumi ka na ng palagyan. Pag sinabi kasi nating diarrhea, mga kapatid, ito po ay watery, talaga to? Watery na dumi. Tapos ay ikaw ay nagdudumi at ng 5 times in a day. Yan. So, diarrhea na yan. Dahil nakalagay pa nga dito, meron ding diarrhea with bloody stools. So, ibig sabihin, mayroon ng dugo yung dumi mo. Alright? Stomach pain and cramps. Ayan. Yan talaga yun. Yan talaga yung mga simptomas po niyan. At meron ding fever and headache. Bakit nagkakaroon ng headache? It is because of the, ang tawag nito, dehydration. Alright? So, iyan ang mga matitinding simptomas na kayo po ay na food poison na. Yan. So, sabi dito ni, ayan,
Sabi nga dito ni Ma'am Leslie, yan, sayang di pa nagagalaw na una ang amag. Yun siya sabi ko sa inyo. Yun minsan yung nangyayari sa ating sa ating kaugaliang Pinoy. Tama sir, sobrang init tapos di ka naligo for sure, amoy panis na yon, sabi ni Sir Ivan Mongoso. Napakasilan po talaga ng pag-prepare ng food. Yung anak ko, chef, paglabas sila ng frozen galing sa ref, ang tira na gamit sa pagluto, tinatapon na dahil nagkakaroon na raw ng bakterya pag nailabas sa freezer tulad ng cheese sa St. Luke Hospital. Totoo po 'yon mga kapatid. Kaya nga 'di ba, as much as possible ay hindi talaga recommended na yung 'di ba tulad dun sa food preparation natin, diniscuss ni Ma'am Ces ito before. Na kapag nilabas mo na yung frozen food, huwag mo na agad ulit siyang ipapasok doon. 'Di ba? Kasi nga nakakakuha na siya ng bakterya. So pag nilabas mo na yung frozen food na yon, dapat iluto mo na siya. Yan. So para maiwasan mo yung bakterya na dumarami. Kaya nga, ang recommended ni Ma'am Ces, huwag mong ilalagay yung 10 kilo na frozen mo siya. Not unless na lang na talagang maramihan kayong kumain or nagkakarinderya ka or marami kayong pinapakain, okay lang yun. Pero kung sa pamilya nyo lamang po, wag po kayo maglalagay ng 5 kilo tapos ilalabas ninyo at ang kakainin nyo lang kalahating kilo. No. Mas maganda i-portion nyo na po. Ano ibig sabihin ng i-portion? Ibig sabihin, hiwalay nyo na po siya ng plastic ayon sa dami ng miyembro ng inyo pong pamilya. Alright? So, ganyan po dapat ang ginagawa po natin. Kasi nga, pag nilabas, na-defrost na, pwede nang mapuntahan ng bakterya yan, mga kapatid. At ngayon, ang gagawin mo, syempre, hindi mo na makakainin lahat. Ipapasok mo. So, na-frozen yung bakterya. Para ka nag-culture ng bakterya. Para nag-culture ka ng bakterya during that time. Kaya nga, wag po nating uugalian po yung ganun. Yan ay isang karagdagang tip para maiwasan din po natin yung food poisoning. Okay? So yan yung mga simptomas, mga kapatid. So pag nararamdaman nyo itong mga ito, wag kayong masyadong mangamba, baka kayo po ay na food poison. Okay? At nagkakaroon din ng mga ibang simptomas like blurred vision, headache, loss of movement in limbs, problem with swallowing, tingling or numbness of skin, weakness, and also changes in sound of the voice. Kalain mo po yun, no? Kasi depende po sa uri ng bakterya na pumasok. Yan. Depende rin sa anong nakain mong fungi. Mamatindi pag nakakain ka talaga ng fungi, no? So yan po yan. Isa po yan sa mga dapat po nating bantayan pag kayo po ay na food poison. Alright? Yan po yung mga simptomas. Alright. When to see a doctor? Kailan po kayo magpapakita or magpapakonsulta? Saan? Sa doktor. Pag meron pong infant and children kayo sa bahay. Pag nagkaroon na ng vomiting and diarrhea, ito po sasabi po dito, can quickly cause low levels of body fluids, also called dehydration. In infants and children, this can cause serious illness in infants. Ito po lagi ko pong sinasabi, mga kapatid, na minsan ang mga parents ay talagang nanghihinayang na dalhin ang kanilang mga anak sa doktor. Whether kahit hindi po food illness or food poisoning ang kinalaman. As long as ang inyo pong bata ay nilalagnat at nagsusuka. Okay? Huwag nyo na pong paabutin ng 3 days na nagsusuka. Please lang. Huwag na huwag, mga kapatid. Alright? Hanggat maaari, dalihin nyo na sa hospital yang mga batang yan. Lalo na yung sanggol,
yung 0 to 9 months old, mga kapatid, naku, pag hindi dumedede, nilalagnat at nagsusuka, please, dalhin niyo po sila sa doktor. Marami, mga kapatid, marami ang namamatay bunga lamang ng dehydration. Which is pagdating doon sa hospital, swesweruhan lang naman yung bata, mabubuhay. Kaysa naman sasabi ko sa inyo, nakakalungkot po pag dumating kayo sa hospital na wala nang magawa yung doktor. No, kaya mga kapatid, hangga't maaari huwag kayong mag-atubili na isugod yan sa ER. Or kung hindi man sa ER, mga kapatid, pumunta kayo sa malapit na clinic or malapit na health center po ninyo. Meron pong mga doktor po dyan. Huwag po kayong mag-atubili na pumunta po dyan. Yun nga lang talaga, pipila kayo. Kaysa mamatay yung anak po ninyo. 'Di ba? Pipila talaga kayo. Wala talaga tayong magagawa, lalo na sa public hospitals. No? Kaya, again, pag nagsusuka at nagdudumi, no? Tapos hindi pa gaanong kumakain, tapos papaabutin nyo ng 3 days. Sino ba naman ang sanggol na mabubuhay noon? Ha? 'Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, maging mindful po tayo bilang magulang. Naku, napakadelikado po niyan. Kaya nga, you need to see a doctor. Alright? Kung ikaw nga, ito na lang yan, mga kapatid, para at least magkaroon pa kayo ng isang idea. Kung ikaw nga nangihina na 3 days pa lang, or isang araw pa lang nangihina ka na, how much more yung sanggol? Oh. Diba? Kaya nga, imagine niyo po yun. Kaya nga, call your child's healthcare provider if your child's symptoms include, eto na, tingnan nyo, ito yung sasabi ko po, include vomiting, diarrhea, and any of the following: unusual change in behavior or thinking, excessive thirst. Nakuha nyo po yan? Yung unusual changes in behavior, yan po yung hindi na, kahit anong hele mo, kahit anong yugyug mo, at talagang umiiyak pa rin siya. Mamaya't maya, paglapag mo pa lang, iyak na naman. Ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Tapos pag pinapadede mo, binibigyan mo ng gatas, ayaw niya. O imaginein mo, ano nang pumapasok sa loob ng pangangatawan niya? Walang kain, nagdudumi, nagsusuka, nilalagnat, tapos ayaw. Tapos papaabutin natin ng 3 days or sabihin natin 4 days. Pagdating sa ospital, ang tanong sa'yo ng doktor, ilang araw na po siyang ganito? 1 week na po. 1 week na po. Bakit hindi niyo po dinala? Kasi po, sabi po, pahiran lamang po namin ng ganito . Hindi naman po nawawala. Nakikita niyo po yun, that's the saddest part ng mga doktor. No? Saddest part ng mga doktor yun. Kasi minsan ang kinukonsulta natin, mga kapatid, yung kapitbahay natin, di ba? Pupunta tayo doon, tapos ang sabihin ng kapitbahay, ay, pinahiran ko lang ng ganito yan. Pinainom ko lang ng ganito yan. O, lagyan mo ng bayabas sa may tiyan. Oh. Lagyan mo ng dahon dito sa may likuran niya. Siguro kasi mawawala. Alam niyo po 'yun? Kaya umaabot ng napakatagal na. Kaya sasabihin ng doktor, ay hanggang kailan na po ito? 1 week na po siyang ganyan. Ito rin po, para magkaroon din po kayo ng idea. Alright, para at least, alam niyo po kung bakit humahantong sa tawag nito, kung bakit ayaw ng doktor talaga na humantong sa dehydrated yung bata. Alam niyo kung bakit? Kaming mga nurses, nahihirapan po kaming magswero. Bakit? Kapag kayo po, ang isang adult or ang isang bata ay dehydrated, lumulubog po yung ugat. Kaya kahit anong pihit po namin dyan, kahit anong gawin po namin dyan, nahihirapan po kami magswero. Kawawa po yung sanggol. Nakakailan tusok na kami. Nakakailan tusok na, nakakailan.
Ako mga kapatid, ako bilang isang nurse practitioner, nagtutusok din po ako sa mga bata, nagsuswero din po ako sa mga bata. Pag ako nakaisang tusok na sa bata at hindi ko na hit yung vein niya, parang ayoko nang pumangalawa pa. Kasi sobrang nakakaiyak na iyak yung bata, tapos yung nanay, nakikita mo pa umiiyak. Mas matindi pa yung hagulgol ng nanay kaysa sa bata. Tapos tutusukan mo, tapos sabihin mo, ay, nay, kailangan po sa kabila naman. Na-imagine nyo po yung gano'n na karamdaman ng bata na kinakailangan na siyang sweruhan, pero hindi masweruhan. Kasi nga, lubog na yung lubog na yung ugat niya. Kasi bakit? Dehydrated po yung bata. Ang hirap po talagang tusukan pag dehydrated. Ang hirap hanapan ng ugat. Kaya nga, yun po yung hanggat maaari ay talagang idalhin natin agad sa hospital itong mga batang ito. No? Wag na wag ninyong papabayaan yan. Kahit anong karamdaman, hindi lang sa food poisoning. Nagsusuka, nagtatae, nagdudumi, tapos hindi mapalagay, hindi kumakain, merong lagnat. Pag yang limang yan ay present na, go to your immediate doctor. Wag mo nang paabutin ng pangalawang araw. Wag mo nang paabutin ng 3 araw. Go to your doctor immediately. Alright? Ano ba naman yung consultation, mga kapatid, na 500? Di ba? Ano ba naman yun kaysa mamatay po yung anak po ninyo? Nakakalungkot po yun, mga kapatid, no? Kaya let's be mindful of this. And then, when to see a doctor pag meron ng diarrhea, may diarrhea, less than or more than a day. Tingnan niyo po ito, last more than a day. Hindi na pinapaabot ng 2 days. Vomiting often or stools that have blood or pus. Malalaman mo po yung stool, yung may pus pag yellowish at medyo malansa ang amoy. Yan. So, ibig sabihin may bacteria po talaga yan. Stools that are black or tarry stools, severe pain in the stomach or rectum, any fever in children under 2 years of age, fever of 38.9. Akalain mo, minsan yung sugod lang yan sa hospital pag 40 na. pag 40 na, nag-40 na yung anak ko. Kinukumbulsyon, nanginginig-ginig na. Alright? History of other medical problems. So these are the danger signs, mga kapatid, na kinakailangan nyo nang dalhin sa doktor ang inyo pong mga anak at mga bata. Nako, kaya mga kapatid, ingatan po talaga natin yan. Ha? So pagdating naman sa adults naman kasi madali. Ito po ang kagandahan sa adults. Masasabi nila yung nararamdaman mo. Ang mahirap sa infant, hindi pwedeng magsalita eh. Kaya kinakailangan mo talagang obserbahan eh. Hindi naman niya magsasabi ng masakit yung tiyan mo, yung 1 month old, 2 months old. Hindi magsasabi yan eh. Hindi magvo-voice out yan. So kinakailangan mo talaga ng observation bilang magulang. Alright? So sa adults should see a healthcare provider or get emergency care if the following occur. Alright? Nervous system symptoms like what? Such as blurry vision, muscle weakness, and tingling of skin, changes in thinking or behavior, at magkakaroon ng lagnat na 39.4 degrees Celsius. Alright? Yan yun. And also, nagkakaroon din ng vomiting, diarrhea. Alright? Tignan nyo po sa adult to. Diarrhea that lasts more than 3 days. Kasi adult yun. Kaya niya po yun. Kakayanin po talaga niya yan. May mga hindi ka kumakain ng ilang araw na eh. Di ba? Nabubuhay. Pero ang sanggol, mga kapatid, hindi yan mabubuhay, mga kapatid. Mabilis lang yan. Sabi ko po sa inyo. Kaya nga, nakakalungkot, di ba? Anong kinamatay ng anak mo? Dehydrated. Na-dehydrate. Bunga ng pwede naman nating masolusyonan. Okay? So, yan po yung mga kadahilanan kung kailan po tayo pupunta sa doktor po natin. Alright. Causes po nito. Anong causes ng pagkakaroon ng food poison? Alright? Many germs or harmful things called contaminants can cause foodborne illnesses.
Ayan. So, contaminated food po talaga ito. Contaminated ng alin? Bacteria, viruses, parasites, alright? Poison. Yung mga nahahaluan ng mga panlinis ng kusina, ganyan. So, pwede yan. Pwedeng mangyari po kasi yan. Bacteria. Ay nasasabi ko, yung molds, yung fungi, yung amag, ika nga. Yan. Yan po yung isa sa mga kadahilanan kung bakit tayo nagkakaroon or napo-food poison. Ang dami yan, no? Ang daming kadahilanan po niyan. Alright. Now, paano nako-contaminate yung pagkain? Una, itong sinasabi nating poor hand washing. Kaya nga sa mga nagpe-prepare ng pagkain, no? Dapat maging mindful kayo dito sa hand washing po na ito. Kasi minsan ganito yan nangyayari. Yung lalo na sa mga nagpe-prepare ng mga pagkain, humawak ng karne, tapos nag-prepare ng hindi naghugas ng kamay, dumiretso agad doon sa paghahati ng prutas, kinain, ayun. Nakikita nyo po yung mga ganong klaseng contamination, napupunta yung mga iba't ibang mga germs, bacteria, at mga ibang mga parasites doon sa isang pagkain. Or minsan nangyayari, galing sa CR, pupunta sa kitchen agad na walang hugas-hugas. Pwedeng mangyari po yun. Pwede pong nangyayari at nangyayari po yan. Pag ganun din, same thing din naman. Pag punta tayo sa CR, punta tayo sa restroom, punta sa pagkainan, magkakamay, kain. Nakukuha nyo po yun. So, poor hand washing. Alright? Kaya nga tignan nyo, feces. Ano yung feces, mga kapatid? Yan po ay dumi. Basta feces, yung dumi po natin. That remains on the hands after using the toilet can contaminate food. Akalain mo po yun, di ba? Matatagpuan dun sa matatagpuan dun sa mga kinain mo or pag tinest yung meron kang meron kang E. coli. Saan nakuha yung E. coli? Doon sa tiyan, pero nakuha doon sa pagkain. Nako, paano napunta yun doon? Diba? So, other contaminants can be transferred from hands during food preparation or food serving. Yan. So, poor hand washing, number 1 cause yan. Alright? Not disinfecting cooking or eating areas. Yan ang isa sa mga kadahilanan, no? Yung paano nako-contaminate yung food. Hindi na disinfect yung lamesa, hindi na disinfect yung ano bang tawag doon sa chopping board. Yan yung knives. Kaya nga 'di ba minsan tinuro ni Ma'am Ses, dapat talaga iba yung chopping board ng karne, iba yung chopping board ng gulay, iba yung chopping board ng prutas. Hanggat maaari po dapat ganun po ang po natin, gagawin po natin. Alright? Para hindi makontaminate yung pagkain po natin. Improper storage, yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Alright? So, food left out for too long at room temperature can become contaminated. Food stored in the refrigerator for too long can spoil. Hindi porket nasa ref, pwede pa rin. Ay, lagi natin sinasabi, nasa ref naman eh. Oo. Nasa ref naman pero may amag na. Di ba? Kahit pa nasa ref yan, kung nung New Year pa yan, kapatid, talagang wala na yan. Hindi mo na pwedeng kainin yan. Okay? So, wag mo nang sabihin na sayang. Tapos hihiwain mo lang, tatapyasin mo lang yung merong amag. Tatapyasin mo lang yung mga nalagyan ng bacteria, or tatapyasin mo lang yung hindi maayos. Di ba? So, improper food storage, yan po sa isa sa mga kadahilanan kung bakit tayo nagkakaroon ng food poisoning or ba't tayo nagkakaroon ng contaminated food po na yan. Okay? Ano pa? Sorry, naulit lang.
Ito na, tingnan nyo po yung mga common causes. So, ay, maliit. Common causes ng mga ng mga bakterya. Ayan, yung mga pangalan ng mga bakterya. Bacillus cereus. Akalain mo, seryoso talaga to. Serious eh. Timing of symptoms. Tignan nyo po, 30 minutes to 15 hours, mararanasan mo na ito. Ito, saan ito madalas nakukuha? Tignan nyo po, common causes, common sources. Foods such as rice, leftovers, sauces, soups, meats, and other that can sat out at room temperature long. Ito na yung sinasabi nating napapanis na pagkain. 30 minutes to 15 hours mararamdaman mo na yung simptomas ng panis na pagkain. Alin po yun? Yan nga At ang nagkokos niyan is yung Bacillus cereus. Ano pa? Ito pa, Campylobacter. Alright? Bacterium po ito. 2 to 5 days. Saan naman po ito nakukuha? Raw or uncooked poultry, shellfish, unpasteurized milk, and contaminated water. Yan. Ang meron po dyan is yung Campylobacter. Kaya nga pag mahina at hindi kayo sanay kumain ng mga kilawin, sushi, yan. At pag hindi tayo mindful sa pag-prepare ng mga pagkain yan, I'm telling you, kuha agad natin tong Campylobacter na ito. 2 to 5 days, mararamdaman mo itong mga simptomas na ito. Grabe, no? 2 to 5 days. Ito pa, meron pang sinasabing Clostridium botulinum. Ayan. Mga bakterya po ito. 18 to 36 hours. Pag sa infants naman, 3 to 30 days. Ang tagal nun, mga kapatid. For infants, honey or pacifiers dipped in honey. Akalain mo may magumagano pala. Siguro sa ibang bansa ito, no? Yung pacifier na didip nila sa honey. Home preserved food, including canned food. Fermented fish. Fermented fish. Yung ano to eh? Ano ba yung mga fermented fish? Basta yun na yun. Fermented beans and alcohols. Commercial canned food and oils infused with herbs. Yan po. Diyan po, marami pong nagkakaroon ng Clostridium botulinum. Ayan. Napakadami po niya mga yan, no? And also, tingnan po natin iba pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Yung E. coli or yung Escherichia coli. Alright? Usually, 3 to 4 days, possibly 1 to 10 days. Saan din siya nakukuha? Uncooked meat. Yung mga kaya nga minsan, 'di ba, ang ating mahal na pastor kapag nakita niya yung chicken na medyo meron pang blood, pinapaulit niya po talaga 'yan. Unpasteurized milk or juice, soft cheeses from unpasteurized milk. Pag sinabi nating unpasteurized, yun po yung direktang kinuha talaga sa mga yung cow's milk. Alright? And fresh fruits and vegetables. Contaminated water. Ito pa, yung matindi. Feces of people with E. coli. Feces of people with E. coli. Kaya yan po yan. Napakatindi po niyan. Yeah, so, ito pa. Giardia lamblia. 1 to 2 weeks. Parasite naman po ito. Food and water contaminated with feces that carry the parasite. Food handlers who are carriers of the parasite. Pwede kang makakuha nito. Hepatitis A, 15 to 50 days. Ito naman yung sinasabi ko po sa inyo. Raw and undercooked shellfish. Ito po yung mga iba't ibang mga bakterya na pwede natin makuha saan? Sa mga pagkain na bunga nito. Tulad mo, may mga nakuha pa nga sa hotdogs, luncheon meats, soft cheese, smoked fish, meat spreads. Kaya
maging ano tayo, mindful po tayo sa mga pagkain po na yan. No? Meron tayong bakterya na pwede pong makuha at mayroon po tayong pwedeng makuha sa mga yan, sa mga pagkain po na yan. Alright? Ayan, norovirus. Ito, kilalang-kilala po itong mga norovirus, rotavirus, salmonella, shellfish poisoning, Shigella viruses or bacteria. Napakarami po nito mga kapatid na pwede po natin makuha or nagiging sanhi ng food poisoning. No? Kaya nga, ang pinakamatindi talagang komplikasyon ng food poisoning, ito, dehydration. Dehydration talaga ang pinaka-komplikasyon ng food poisoning. Akalain mo talagang, ano yan minsan sabay yan Nagdudumi ka na, nagsusuka ka pa. Sabay yan ang nangyayari. Kaya no wonder talagang manghihina ka. Alright? Ito pang mga komplikasyon. Blood clots in the kidneys. Talagang isa yan sa mga komplikasyon. Ano pa? Bacteria in the bloodstream, meningitis, at ang pinakamatindi, sepsis. Naku, pag humantong ka talaga sa ganyan, kapatid, naku, wala na talaga. Dead end na yan. Ibig sabihin, ay talagang, yung sepsis kasi, ibig sabihin nun, yung infection na yan sa sa dugo natin. No? Yung meningitis naman, umabot na yung infection sa, sa utak mo. Bacteria in the bloodstream. Nako. O sige, paano matatanggal yun mga kapatid? Kaya yan yung mga major complications po natin pagdating sa food poisoning po natin. So, ang pinakamatindi lang po talaga niyan pagdating sa prevention, hand washing, ang simple lang ang simple lang ang natin, prevention natin para maiwasan nyo po yan. Simple lang, hand washing, maghugas. Yung mga nagpe-prepare ng food, ugaliing maghugas ng kamay. Alright? Pagkagaling ng CR, maghugas ng kamay. Hand washing. Yung utensils, dapat hindi minamadaling linisan. Kinakailangan talagang hanggat maaari nga, minsan yung iba binababad pa sa kumukulong tubig. Sabi nga rin po dito, don't eat raw or uncooked meat or fish. Pag mahina ang inyo pong tiyan. Alam nyo kasi minsan may iba't ibang may iba't ibang mga klase ng tiyan. Naalala ko lang yung isa. Kasi tignan nyo po ito. May mga iba na, di ba, kung hindi naman lingid sa inyo pong kaalaman, sino po nakakaalam nung pagpag? Sino nakakaalam nun? Di ba? Sino po nakakaalam nung pagpag? Yung mga pagkain dun sa mga sikat na fast food chain na tira-tira nila. Oo, di ba? Nilalagay na yung sa dump ngayon, mayroong mga nag-aabang dun na na mga abangers. Kukunin nila yon. Tapos, papagpagan lang nila yon. Ihipan lang nila yon. Kasi minsan doon di ba, nakita nyo naman din po yun. Saksi naman po kayo sa mga fast food na yan na minsan, pag nakita nyo yung fast food, parang hindi naman din ginalaw. Di ba? Parang hindi ginalaw. Parang yung iba doon, may natira pang malaking chicken. Di ba? May nakita mo, laking chicken pa doon. Ngayon, may nakita rin doon. May mga ganun po mga kapatid. So ngayon, kukunin nila yan. Pagkakuha nila yan, papagpagan lang nila. Tapos, ipupunta nila. Mapanorin nyo po minsan may mga documentaries po niyan. Sa like search nyo na siguro, pangalan Pagpag. Pagpag na pagkain. Sikat po yan. Tapos ngayon, ang ginagawa niya mga yan, nakakalungkot man, pero nangyayari po talaga, binibenta po yan. Binibenta po yan sa mga sikat na sa mga kainan, sa mga mumurahing kakainan din. Kaya magtataka kapag yung in-order mo sa isang mumurahing kainan, 35 lang yung order, magtaka ka na. Magtaka ka na kapatid, ha? Magtaka ka na kung bakit mura yan. Ha? Kaya, hindi, nangyayari po yan. I'm telling you. Ha? Kasi tatanggalin lang nila yung minsan tatanggalin lang nila yung
covering. Ano ba tawag doon? Yung flour, yung arena, yung sa pagkain sa chicken, di ba? Covered yun ng arena. Tatanggalin lang nila yon tapos may adobo na. Oo, meron ng ang tawag nito? Ay kaldereta na. Ayan. So, yun po yung pagpag mga kapatid. Kaya yung iba naman, yun din yung kinakain nila as a family. So, nakakalungkot man isipin, may ganung pangyayari sa bansang Pilipinas. Ayan. Ang kilawin ba, sir, opo, kasama po yung kilawin po na yun. Pero yun nga sinasabi ko, may mga kumakain naman ng raw eh. Ito nga, yung sinasabi ko nga, yung pagpag nga eh. Oh. May kumakain nga nun eh. Pero bakit hindi naman sila naapektuhan? Yung isa nga dito, buhay pa eh. Oh, di ba? Dito pa rin, nagsuko pa nga ng sa pag... buhay pa naman eh. Oh, nakita mo lang naman yung epekto sa kanya. Kita mo lang naman talaga yung epekto sa kanya. Kasi nga, ito nga lang yun mga kapatid, depende naman yun talaga sa iyong pangangatawan kung paano lalabanan. Kung sanay na talaga yung tiyan mo sa larangan ng ganun, talagang walang wa-effect na yun sa'yo. Hindi na yun na-epekto sa'yo. Kumbaga, immune na yung katawan mo. So, kapag used ka na kumain talaga ng raw, used ka ng kumain ng kilawin, mga ganyan, there's no problem. Pero pag mga beginner ka pa lang, most probably talaga makakaramdam ka ng upset stomach dyan. Alright? Yung ano nga yung sa Baguio, ano ba tayo yun? Itag. Oh. Yung itag nga Di ko alam sa si Joal. Oh. Kila Joal yun Yung itag nga di ba? May magot mismo yung pagkain, pero yun nga yung inaabangan nila. Pag nagmagot na, dun daw masarap. Di ba? Kasi nga ibibilad nila yun ibibilad nila yun sa arawan, tapos hihintayin nilang may lumabas na mga magots. Paglabas, pag may magot na, eto na, this is the day. This is the day. Nakakainin ko na siya kasi napakasarap na nito. Ito na yung magpapa-juicy sa kanya. No, pagkagagat mo, may juice nung ano. Yan. So, kaya, ayan, sabi nga ni Sir Franz Paul, ito si Sir Franz Paul, masarap po yun, sir. Sabi ni Sir Franz Paul, yung itag. Ayan, sabi. Ito, kababayan to ni Oh. Kaya sabi ko nga, depende po yan sa ating talaga. Yung mga Japanese, di ba, kinakain nila raw sushi. Raw food yan mga kapatid. So kaya naman nila. So kung kaya naman ang inyo pong pangatawan, depende lang din talaga yan sa pagpe-prepare po ninyo. Tulad ng pagpag, depende rin yan sa pagpapagpag ninyo. Kung napagpagan ninyo ng maayos, okay naman. Sabi nga dito ni Ma'am Leslie, pagpag is pagpag is recook leftovers of other people or worse, kinuha. Opo, yun po talaga yun. Kinuha po talaga sa basurahan yun. Kinuha yun sa garbage bag. Kasi 'di ba sa fast food, lahat ng nila ilalagay yun sa garbage bag. Ang kagandahan nga lang nun, separate yun, hindi naman yung sinahaluan ng mga iba't ibang pagkain. Talagang dun lang yun. Oo. Naka-segregate talaga yun. So, kukunin lang yun, aabangan na yun ng mga meron ng mga nagmamay-ari ng mga basurahan na yan. Sabi ko sa inyo, meron kasi akong patunay Meron kasi akong patunay at na-interview ko po talaga siya. Oo. Meron po talaga akong patunay at na-interview ko po siya kung paano nila ginagawa yon. May nagmamay-ari na nung certain na yon. May nagmamay-ari na nun. Sabi nga nung isang anak, ipapamana ko sa'yo itong na ito. Ipapamana ko sa'yo to. Akalain nyo po, ganun na sila. Ganun na yung kalakaran nila. Alright? So, kaya sabi ko po sa inyo, may mga talaga yan. Kaya naman kung kakayanin. Kung talagang sanay na talaga ang inyo pong sikmura sa ganun. So,
Ah, so, ayan, tulad niyan ni Sir Franz Paul, sabi niya, masarap daw yun, yung itag. Oh. Pero kung ako titingin nun, mga kapatid, para hindi ko masusubo yun talaga. Kasi, bagamat ano, pero ewan ko sabi na daw nila ano nga yun, delicacy nila yun. Oo, kumbaga, pag pumunta ka doon, dapat kainin mo yun kasi delicacy nila yun. Parang ito ang ihahain namin sa'yo. Yan, kainin mo yun. Alright? Yung itag na yun, oo. So, yan. Sabi nga dito ni Ma'am Leslie, reserved na. O, reserved na talaga sa kanila yun. Hindi na nila papabutin yun sa trash, sa trash can. No. Iaabot na sa yung trash bag, aabangan na po nila yon. Ganun po katindi ang ang pagpag po na yan. Marami pong gumagawa niyan sa atin. Para hindi lang po sa mga sa mga marami pong gumagawa niyan kaya kung sabi nga nila, yung iba nga donuts pa eh. Oh, 'di ba? Kasi like for example, ganito po 'yan sa Krispy. Sabi sa Krispy Kreme. Ang donut kasi pag kunyari hindi tama yung forma, tapon na agad yun sa Krispy Kreme. Reject na agad yun. Pag hindi maayos at kunya nasobrahan sa init or nasobrahan sa tapon na agad yun. Ganun katindi yung mga ganyan, mga Krispy Kreme, Dunkin Donuts, tapon na agad yun, diretso agad yun. So syempre, sinong aabang nun? Although nandun nga, nailagay naman sa trash bag, malinis naman daw. Malinis naman yung trash bag. Alright? So, again, ang mga prevention lamang po itong pinag-uusapan natin na ito ay yung simple lang mga kapatid, tamang preparation po ng food. Okay? Para maiwasan natin yung food poisoning po na yan. Pero sabi ko nga, tulad nga ng binabanggit ko kanina, depende pa rin po yan sa ating pangatawan. Kung sanay naman na, problema, mga kapatid. Tulad ng kilawin, ang dami kumakain ng kilawin sa atin. Hindi naman sumasakit ang tiyan. Pero pag kumain yung isa na hindi sanay, sumasakit yung tiyan. So, depende talaga yun sa sikmura po natin. Okay? So, again mga kapatid, I hope na meron po tayong natutunan ngayong umaga pong ito with regards with food poisoning. May mga iba pa tayong tatalakayin mga kapatid, no? Patungkol po sa patungkol po sa mga illnesses during the summer season. Okay? So sabi dito ni Ma'am Leslie, leftover donuts gagawing breadcrumbs ng pork chop. Hindi po. Hindi. Meron po pong iba. Hinahalo po namin sa chicken, sir, yung itag. Then, pressure cooker namin for at least 30 minutes. Ganun pala yun. Akala ko kakainin mo na siya ng ganun, sir. Okay. So, binilad muna, Sir Franz Paul. Tapos, ipe-pressure cooker din pala. Okay. Kala ko naman, yung pagka lumabas na yung mga maggot, doon yung kakainin. Hindi pala. Oo, parang gano'n. Parang dinaing pala. Or hindi naman dinaing. Anyway, so, Sir Franz Paul, baka minsan mapatikman mo kami niyan nila Sir Romir ng itag na yan, ha? Pag ikaw ay napadalaw or si misis mo, pag ano mo naman kami yan, patikman nyo man kami ng delicacy niya. Si Ma'am Lea, inaabangan niya rin po yan dito eh. Oo. Si Sir John, yan. Gusto namin matikman yan. Kasi si Ma'am Lea, sabi niya po dito, gusto niya po matikman yung itag na yan. Para at least, Ma'am, i-share yung yung talagang yung may mga magots pa, sir. Oo, ha? So, paisabi kay Ma'am, titikman natin yan dito sa IP. Okay? Ayan. Sabi dito ni Sir Franz Paul, amen, sir. Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Abangan ko yan. Abangan ko po yan. Papakita natin dito sa IP na titikman namin yan ng ating mga manonood dito. Okay. Sige po. Salamat po sa Panginoon at mamaya erin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. At napakaganda po ng mga tinatalakay dyan ng ating mga mothers. Kaya make sure na tayo po ay mag-tune in po dyan. Alright? So sabi po niya, Ma'am Leslie, akala ko hilaw na kakainin yung itag. Okay. Oo nga. Akala ko rin, sir. Ma'am akala ko ganun. Pero tikman natin. Tikman natin, Sir Franz Paul, ha? Yung itag na yan.
Alright, thank you so much mga kapatid for being with us. Salamat. Sana may natutunan po kayo patungkol po dito sa food poisoning. Kaya, susunod na po ang The Baptist Lunch. Alright, so again, have a great day and have a blessed day to you all.